Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang kwento ng isang dalaga na itago na lang natin sa pangalang Isabel. Nangyari itong karanasan niya noong 18 pa lamang siya sa lugar ng Cavite. May mga sakit na nagpapahina sa katawan. Pero paano kung habang nakahiga ka, may iba ring nakahiga sa tabi mo na hindi nakikita ng iba? Panganay po sa 5 magkakapatid ang aking tatay na si Joseph. At yung panglima sa kanila ay si Tita Carol. Wala pong asawa. Kasama nila sa family house noon ni tatay yung bunso nilang kapatid na si Tita Eloisa. Wala ring asawa. Sobrang laki at lawak ng family house nila. Gustong gusto namin pumunta doon dahil may pool at napakasarap tumambay kasama ang mga pinsan ko. Lagi kasi itong pinapalinisan noon ni tatay. May malalang sakit si Tita Carol kaya matagal siyang naging bedridden. Tipong hindi na makagalaw. Talagang swero at oxygen na lang ang bumubuhay sa kanya. Tapos yung pagkain niya, biniblend tapos pinapadaan doon sa hose or tubo na nakakabit sa ilong niya. Mahinang mahina na maski paggalaw ng daliri niya. Sobrang nasasaktan siya at nahihirapan. At alam na din namin na wala na talagang pag-asa si Tita Carol. Hinihintay na lang namin yung araw na mamamahinga na siya. Kasi masakit talaga sa amin na makitang ganon ang kalagayan niya. Kwento pa nga sa amin ni tatay noon, bata pa daw sila ay napakasipag na ng aming tita. Madalas itong gumising ng maaga at magwalis sa bakuran. Siya din ang madalas asahan ng kanilang magulang, mamalengke at nakatoka sa gawaing bahay. Siya na nga rin ang nagmistulang panganay sa kanilang magkakapatid. Dahil madalas pagalitan pa nga sila dahil napakapasaway at pilyo nga nila tatay. Sobrang espesyal ni tita dahil marami itong katangian noon pa man. Hanggang sa marinig nila ito na nagsasalita mag-isa sa kusina. Na para bang may kausap. Akala ni tatay noon na isa sa mga kapatid niya ang kinakausap nito. Pero nang tignan niya, mag-isa lang daw si tita sa kusina. Matapos magkwento ni tatay, ay agad din itong nagpaalam na aalis. Si tatay kasi ang nakaschedule para magbantay ngayon kay Tita Carol. At isinama niya ako, pati yung nakakabatang kapatid ko na si Miko. Kasama ni tatay yung tito ko na si Ruel, pangalawa sa kanilang magkakapatid. Kasama ni tito yung anak niya na si Perdi. Ubos na ang stock sa bahay nila tita. Need nila tatay at tito na mag-groceries. Hindi na sana sasama si tito. Kaso may mga need siya na bilhin na gamot at para na rin mabilis silang makabalik. Naiwang kaming tatlo. Hindi naman kami mahihirapan dahil bago umalis sila tatay ay chinek muna nila si Tita Carol. Hindi pa uso ang cellphone noon, kaya TV ang libangan namin. Habang nanonood kami, biglang may sumitsit. Psst, psst. Psst, psst.
Gulat na gulat talaga kaming tatlo. Sabay-sabay kaming tumingin kay tita. Nakangisi siya. Alam mo yung ngiting abot hanggang tenga. Yung mata niya nangingitim at dilat na dilat. Sa maniwala po kayo sa hindi, ay bigla talaga siyang tumawa. Sobrang lakas yung tawa. Nakakakilabot. Imposibleng magawa niya yon dahil sobrang hina na talaga niya. Unti-unting bumangon si tita. Doon na kami sobrang natakot. Kitang-kita namin yung sobrang payat ng katawan niya. Nagsigawan kaming tatlo at hinugot ni tita yung swero at oxygen niya. Nagsalita ito na paos ang boses. At sinabing bago si tita, ay kayo munang tatlo uunahin ko. Ano yan ni Tita Carol sa amin. Doon na kami tumakbo. Hinabol kami ni tita at una kaming nagtago sa kusina. Iyak ng iyak ang dalawang kasama ko. Pero sinabihan ko silang tumahimik para di kami makita ni tita. Nagtago kami sa likod ng kusina noon, sa gilid kung saan may malaking cabinet. Narinig namin yung yapak at tawa ni tita na talagang hindi tawa ng isang tao. Pinagbabato niya ang mga kaldero, kawali, pinggan, at ang tawa niya ay napalitan ng galit. Magtago lang kayo. Kapag nakita ko kayo, pati kayo, isasama ko kasama ng tita nyo. Tumakbo ng mabilis si Tita Carol. Paikot-ikot siya sa poolside. As in mabilis na mabilis. Yung takbo niya walang tigil. Hindi po pangkaraniwang kuyadang. Nag-iiyakan na kami at dasal kami ng dasal. Hanggang sa biglang dumating si tatay. Kasama na nila si Tita Eloisa. Siya naman pagbagsak ni Tita Carol. Nakita talaga namin yung takot sa mukha nila tatay papunta sa poolside. Dali-daling binuhat ni Tito si Tita Eloisa. Hinanap kami ni tatay. Nanginginig kaming lumapit at iyak kami ng iyak sa takot. Nagmadaling dinala ni Tito si Tita Carol sa kwarto nito kung saan ito nakakonfine. Habang kami inuwi ni tatay kasama yung pinsang kong si Perdi. Kwento lahat namin kay tatay ang mga nangyari. Akala ko hindi maniniwala si tatay. Ramdam talaga namin yung pag-aalala nito at takot sa amin. Sabi ni tatay, maaaring may masamang nilalang na sumakay sa katawan ni Tita Carol. Mahina na kasi ito, kaya madali na lang nilang magamit yung katawan niya. Umiiyak si tatay, awang-awa sa sinapit ni Tita Carol. Na parang alam na ni tatay ang susunod na mangyayari. Tumawag si Tito. Malungkot niyang ibinalita na wala na si Tita Carol. Pagkarating daw nila sa emergency room, ay bumigay na ito. Kinaumagahan sa burol ni Tita Carol. Nagkwento sa amin si Tito Roel at Tita Eloisa. Nang buhatin daw ni Tito si Tita Carol, ay sobrang bigat daw nito
nang sumakay daw sila sa kotse. At nang papuntang hospital ay bigla daw itong nagsalita si Tita Carol. Ang sabi pa nito, Wala na. Huli na kayo. Pasalamat kayo at di ko nakita ang mga anak nyo. tsaka daw ito tumawa. At pagkatapos noon ay pumikit na si Tita Carol. Nagpasalamat si Tito Ruel kasi hindi ko pinabayaan si Perdi at ang kapatid ko. Napakatapang daw namin. Hanggang ngayon, Kuya Dang, palaisipan pa rin sa akin ang nangyari kay Tita Carol. Gustong gusto ko na itong makalimutan. Dahil kapag naaalala ko ito, sobrang kinikilabutan at takot na takot pa rin ako. Ipinaparting ng kwentong ito sa atin na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng tao. Minsan ang pinakamahalagang bagay na maibibigay natin sa mga may sakit ay pagmamahal, pag-aalaga at pananalangin. At kung may marinig o makitang kakaiba sa kalaliman ng gabi, tandaan, hindi lahat ng anino ay gawa ng dilim. Dahil may mga bagay na may gustong lumapit sa mga taong hindi na kayang tumakbo.